Sa panahon ngayon, ang maling impormasyon ay isa sa mga pinakamalaking hamon na kinakaharap natin, lalo na pagdating sa kalusugan. Kaya mahalagang dapat tama ang impormasyong alam natin upang magtulungan tayong maiwasan ang pagkalat ng mga sakit gaya na lamang ng dengue. Ayon nga sa pinakabagong datos mula sa Department of Health, tumaas ng 68% ang mga kaso ng dengue sa Pilipinas. Ang nakakatakot dito, paano kung mali pala ang impormasyong alam natin na sana ay makakatulong para maiwasan ang sakit. Kaya prepare your pen and paper dahil makapanayin po natin live via Zoom si Dr. Eric Tayag, ang presidente ng Philippine Foundation for Vaccination, para bigyan tayo ng kaalaman kung ma-achieve ang dengue-free future sa kabila ng mis at disinformation. Good morning, Dr. Eric. Welcome to Rise and Shine Pilipinas. This is Prof. Feed together with Rod. Maraming salamat. Magandang umaga. Isa lamang paglilinaw. Ako po ay dating Pangulo ng Philippine Foundation for Vaccination. At sa kasalukuyan ay nananatili po ako sa konseho ng advisors sapagkat pagdating Pangulo na ay patuloy pa rin ang pagsisilbi namin sa foundation. We stand corrected, sir. Thank you so much for clarifying that. Good morning, sir. Sir, with that, sir, regarding pa rin sa pagbabakuna, noon ay sinasabi mas mataas ang pagtitiwala po ng mga Pilipino sa bakuna. Ano po kaya sa tingin nyo ang dahilan kung bakit bumaba ang tiwala ng mga tao pagdating po sa pagbabakuna? Ang binabanggit mo ay ang napag-usapan na tungkol sa vaccine hesitancy. Ang vaccine hesitancy ay isang saloobin o damdamin na magbubunsod na mag-aalinlangan ang isang tao o kaya mawawalan ng kanyang pagtsatsak o katiyakan sa kanyang pagkakaroon ng desisyon kung siya ay magpapabakuna o hayaan niyang mabakunahan ang mga bata na kasama sa isang tahanan. Importante po yan sapagkat ang magiging resulta niyan ay mawawalan nga ng tiwala sa pagbabakuna. At marami ang dahilan dito at pangkaraniwan na ang sinisisi nila dito ay ang infodemic o ang pagpapalaganap ng puspusan ng maling impormasyon. Subalit hindi lamang ito ang dahilan sapagkat meron ding nagsasabi na may kinalaman yan sa health literacy o ang pangunawa ng mga bagay-bagay tungkol sa ating kalusugan o mga panganib sa ating kalusugan. Importante sa mga survey po na ginawa paulit-ulit na ang tiwala ay nagmumula po sa mga doktor at health professionals na dapat magpatuloy na magbigay ng tamang impormasyon. Alright, Doc, we understand it's all about health literacy, science, communication, but we also want to understand because there's some jargons when it comes to medicine na kung saan hindi naiintindihan ng layman o ng perspektibo ng masa. We want to know how do we make sure we communicate them with the right information. Plus, even though there's some jargons, ay naiintindihan pa rin po ng publiko, especially when we're talking about yung pagbabakuna dito sa bansa. Kaya nga, binanggit ko yung health literacy, ang kakayahan ng isang individual na maunawaan. Ang importante po rito sa murang isip pa lang ng mga bata ay nabibigyan na po sila ng tamang impormasyon ng mga guro sa paaralan tungkol sa kahalagan ng pagbabakuna, lalo na ang mga bata ang importanteng target sa vaccination. Ang bawat pagbisita po sa isang health center, ospital o katulad na sitwasyon kung saan sila ay magpukonsulta, magiging responsibilidad po ng isang doktor o health provider, maging yung nurse, midwife, barangay health worker, na magbigay ng tama at pangkasalukuyang impormasyon para mawala ang pag-agam-agam ng sino man tungkol sa kahalagan ng pagbabakuna. Doc Eric, ngayon nandito tayo sa ganitong sitwasyon. Ano po kaya yung mga hakbang na pwede nating gawin para muling mapalakas yung kumpiyansa po ng mga Pilipino pagdating sa bakuna? Lalo't nabanggit nyo nga po ay laganap po yung maling impormasyon pagtungkol dito. Unang-una, kung matatandaan ng mga kababayan natin sa mga unang buwan ng taon, ay nagkaroon tayo ng isang challenge o issue sapagkat nagkaroon tayo ng sabayang pertussis outbreak
at saka yung measles dyan sa Mindanao, sa Barm. At siya naman ay natugunan sa mabilis na pagkilos ng Kagwaran ng Kalusugan. Subalit, nagkaroon din ng issue sa pagkakaroon ng tamang supply ng mga bakuna. So hindi lamang po ang tiwala ang dapat po na maging target po nating lahat at kundi ang pagkakaroon ng supply ng mga bakuna. Importante po ito sapagkat sino magbabakunahan kung wala namang bakuna? At importante rin po ang pakikisa ng mga pamalaang lokal para sa ganon ay maisakatuparan ang mas mainam at mas mataas ng vaccine coverage. Katunayan, may maganda tayong balita, ang Pilipinas ay naialis na sa listahan ng mga bansa na kung saan malaki ang bilang ng mga batang hindi pa nabakunahan sa unang taon po ng kanilang pagbabakuna po dito sa ating bansa. Alright, speaking of misinformation pa rin po, bukod po dun sa banggit natin na supply ng bakuna at syempre yung tiwala, which are some of the factors, we want to know also po, paano makatutulong ang media at mga pinagkakatiwalaang sources o primary sources sa pagpapaliwanag sa publiko tungkol sa kahalagahan ng bakuna? Alam mo, buti binanggit mo yan at minonitor po ng inyong lingkod, lalo na lumabas ang desisyon ng Quezon City Regional Trial Court tungkol sa Dengvaxia na kung saan napatunayan at dinismiss ang mga allegations nito na ang Dengvaxia, yung bakuna sa laban sa dengue, ang naging dahilan ng pagkamatay ng mga naiulat ng mga batang nasawi dahil dito, pinabulaan ng po yan. At sa desisyon nga po, inaasahan namin na ang media ay patuloy na ibabalita po yan sapagkat malaki ang magiging epekto po yan, lalo na't meron tayong iniintay na bagong bakuna laban sa dengue na maaring maging kasama sa mga bakuna po na nilalaan po ng Kagwaran ng Kalusugan para mabigyan ng proteksyon ang marami sa atin. Doc Eric Taeg, no, kasama doon sa nabanggit po natin yung kakulangan ng supply ng mga bakuna, sa kasalukuyan po ba, meron na ba bang sapat na supply para dito? And sapat din po ba yung magbibigay o mga health worker na magsasagawa ng pagbabakuna? Wala akong impormasyon ngayon sa mga binanggit kong bakuna, yung pertussis halimbawa. Pero ang alam ko sa kasalukuyan, sa aking pagmamonitor, halimbawa noong 1 linggo, napag-alaman po ng inyong lingkod na mukha pang walang flu vaccine. Yung bagong flu vaccine para sa mga senior citizens natin at iba pa na nabili ang Kagwaran ng Kalusugan. Alam ko naman dahil dati tayong undersecretary po dyan sa Kagwaran ng Kalusugan, na ito ay hindi pababayaan ng Kagwaran ng Kalusugan para na sa ganon ay tuloy-tuloy ang pagbibigay proteksyon sa mga senior citizen, lalo na nagbabadya naman ang influenza sa ibang parte ng mundo at baka makasama po tayo doon. Alright, Doc Eric Tayag, siguro on a very lighter note lang din, on the mass perspective, what could be the mitigation and adaptation measures po ang pwedeng makita ng ating mga kababayan at i-apply sa kanilang buhay for us to have a dengue-free future? Okay, patuloy pa rin ang pagsasakatuparan at ito ay tuwing sa buwan ng Hunyo, ang Dengue Awareness Month, na kung saan ay patuloy na pinalalaganap ang 4S strategy na kung saan ang unang S ay search and destroy all breeding sites ng mga lamok. Pangalawa ay self-protection measures. Iwasan natin tayo makagat ng lamok kung hindi natin magagawa yung unang S. Pangatlo ay seek early consultation para malaman kung yan ay dengue o iba pang sakit sapagkat lagnat at skin rashes po yan. At pang-apat ay say yes to spraying kung kinakailangan lalo na sa mga lugar na mataas na ang bilang ng dengue. At ngayon nga po, hindi naman natin dapat pag-alinlangan na talagang tataas pa yung dengue, lalo na tuloy-tuloy yung pag-ulan. At kanina nga sa report po ninyo, masama pa rin ang panahon.
inaasahang tataas pa rin ng dengue. May mga outbreak nga sa ibang lugar na naiulat ng Kagawaran ng Kalusugan. Subalit, ang nakikita po natin dito sa mga susunod na buwan o taon ay kung makakatulong ang bagong bakuna laban sa dengue, binabantayan din natin ang kaganapan niyan sa mga bansang nauna nang gumagamit po ng bagong bakuna po. At yan po ay kailangan pag-aralan ng Kagawaran ng Kalusugan kasama na ang iba't ibang kasapi sa medical profession para sa ganun ay magkaroon ng pagkakaisa kung ito ay dapat magkaroon ng muli. Lalo na nakita naman natin na ang bakuna ay talagang may malaking bahagi para tayo ay maproteksyonan sa mga sakit katulad na ng dengue. Alright, on that note, thank you so much po. We are all aiming for a dengue-free future. Kaya sa ating mga ka-RSP, maging maingat po sa mga impormasyong pinakikinggan at binabasa. Thank you again, Dr. Eric Tayag. Thank you, sir. Maraming salamat po sa inyo at sa pamamahagi po ng impormasyon at ako'y umaasa na ang PTV4 ay magiging katuwang natin sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon para lahat po tayo ay mabakunahan sa tamang oras at sa maraming lugar. One of the mandates, sir. Thank you so much. Audrey, go ahead.